Magandang umaga sa lahat. Ako si First Lieutenant Mark Johnson Agsalda, PMA Class 2020, Scout Ranger Course Class 222, Intrepidos. Ako ngayon yung currently company commander ng Alpha Company ng 6th Infantry Redskin Battalion. At itutur ko kayo ngayon dito sa area ko, dito sa Mama Sapano. Currently, dito sa Barangay Dabinayan, dito tayo yung company base namin kung saan dati dito rin ako na-encounter. Yeah. So sir, saan yung first destination natin, sir? Pupunta tayo sa Barangay Libutan ng Mama Sapano. Dito sa area natin, bali mahati itong kalsada. Yung kaliwa natin is Barangay Dabinayan ng Mama Sapano. Dito naman sa kabila is yung Barangay Pusaw naman ng Sheriff Saido na Mustafa. Okay, sir. Pusin tayo, sir. Move. Move, sir, move. So paglabas, sir, may mga mosque na, sir? Meron. Yung community dito, sir, 100% puro mga... 100% na Muslim talaga yung mga tao dito. So, dyan sa daanan, makikita natin maraming mga mosque, maraming community. Paano yung pag-adapt mo dito, sir, sa Norte? Tapos ito na yung surroundings. Bilang isang Ilocano at Kristiyano, dito sa lugar ng mga Moro, kung doon sa lugar pa namin, kinakatakutan dito. So, bilang sundalo, dapat hindi tayo natatakot kasi lahat ng challenges kaya nating harapin. Naging ganun lang kadali, sir, yung adjustment mo, sir, yung... Oo, kasi tinuruan naman kami ng 4 na taon doon sa academy ng paano mag-adjust doon sa adjusting din na environment. So, madadaanan natin dito, makita natin din dyan yung pawas. So, ito, Mama Sapano, yung kaliwa natin is Sheriff Saido na Mustafa. Ilang ano ka na dito, sir, as company commander, sir? Yung stint ko as company commander, 3 months pa lang. Pero nung platoon leader ako, dito mismo tayo na-encounter. Dito mismo ako na-encounter ng first encounter ko na platoon leader. Sa Bravo Company pa ako that time na platoon leader. Diyan mismo. Diyan nagkaroon ng putukan at dito yung pwesto ng kalaban. Yan na mismo. Diyan na mismo dito lang sa mismong gilid ng kalsada. So parang battleground na ito, sir? Yes, sir. Ito yung mismong pinaggigiraan ng sundalo at ng BIFF. Anong taon yun, sir? 2021. 21. Kung hindi ako magkakamali, 18 March 2021. Yan yung first encounter ko. So, dito mismo. Parang tested ka sa lugar na to, sir, kasi dumaan. Alam ko yung area kasi dito ako unang platoon leader. Dito na ako nabinyagan ng burst of fire ng kalaban. BIFF man yan o Dawla Islamiyah. Yan, dyan mismo. Another encounter ko naman, ito naman ang pwesto ng kalaban. Dyan mismo. Ito, sir? Yan mismo. Wow, lupit ha. Paano, sir, yung community noon, sir, nung pag gano'n na sitwasyon, sir? Yung community, ang kinakatakot natin minsan pag nagkakaroon ng encounter, yung community naiipit dyan sa mga bahay nila. So yung iba, nagtatago na lang sa loob ng bahay. Minsan yung iba, umiiyak na lang sa loob ng mga bahay nila. So sinasabihan namin na huwag silang mag-alala. Andito yung 6IB, andito kaming mga sundalo para protektahan sila. Kasi minsan ang pinakakawawa talaga sa gera, hindi kaming mga sundalo, hindi yung mga kalaban, yung mga sibilyan. Yan, nakita natin yan. Nagkakanduli yan sila. Ano yung kanduli, sir? Yan is parang kasal. Kanduli is depende kung kasal, may namatay or tawag dito, birthday, mga celebration. So yung kanduli is celebration nila. Sir, bakit ganun ang reaksyon? Parang auto-baba yung mga bata. Oh, yung mga bata dito na kanyan na pag dumadaan yung sundalo, yan, kinakawayan, kaway, bati, ngiti. Yan yung... Yan yung... Kasi dumadaan tayo kanina yung mga bata, pag nakikita kayo, tuwang-tuwa sila eh.
Tuwang-tuwa sila kasi yung sundalo nga yung nagdala ng katahimikan dito sa lugar nila. So andito na tayo sa Libutan. Ito na yung barangay Libutan ng Mama Sapano. Anong history nito, sir, sa pagkakaalam mo, sir, itong barangay na? Itong barangay Libutan, dito kasi na-house yung oldest na mosque dito sa Maguindanao. Which is yun yung pupuntahan natin ngayon. Yung Pusaka. So, sakop mo na itong area na? Oh, ito, buong kuwan na to hanggang doon sa barangay Pimbalcan is area natin. Di sa Alpha Company. Yan, makita natin yung community. Yan, yung mga... Kitang-kita ng mga tao kasi kung walang gera, yan, normal na buhay yung mga tao dito. So, ang buong 6IB naman, sir, pag ganitong mga kuwan, sir, na normal na lang, sir, parang more on, ano kayo, sir? More on community support program talaga siya. Focus kayo doon sa Oo. mga ganun. Mga stakeholders natin. Kaliwa tayo dyan, kaliwa. Dito na yung crossing Pusaka. Yes, sir. So, papunta tayo ng Pusaka Mosque, which is yung oldest na mosque dito sa buong Maguindanao. Ito naman nadaan, sir. Kung... Ito naman yung papunta naman sa Pimbalcan mamaya. Dadaan tayo dyan pabalik. So, nakikita natin sa unahan dyan. Yang mosque na yan, sir. Yes. Yung lugar na yan is yan yung pinangyarihan mismo ng Rido. So, yung magkabilang grupo na nag-aaway ng mga pamilya, dyan sila mismo nagkaroon ng enkwentro. So, kami bilang mga sundalo dito sa area, sa 6IB, kami yung pumagitna, kumbaga peacekeeping force sa Rido ng mga pamilya. So, away pamilya, madadaanan natin dyan yung mga bahay ng mga mismong nagrido. So, nasisettle naman, sir, sa tulong ng mga Sa inyo. tulong ng provincial government and nila brigade commander ng 6IB, nagkaroon na ng settlement yung Rido dito sa area. So, itong mga rido na ito, sir, yun ba yung matagal na panahon na o bagong yung minsan, sir? Yung mga Rido, kung tatanungin natin yung iba na nag-away-away, yung minsan yung ibang nagrido, hindi na nila alam kung ano yung rason kung bakit nagrido yung pamilya nila. Kasi pinanganak pa lang sila, may kaaway na sila. So, yun yung parang tinutroubles. Yun yung pinapagitnaan natin ngayon. Kasi hinahanapan natin yung history kung bakit at paano nagsimula yung away nila na magpamilya. So, bakit nakasuot yung mga kabataan natin na ganun, sir, yung mga uniforme nila? Ano yung araw ngayon? May event pa, sir? Yung parang May eskwelahan kasi tayo dito doon, nadaanan. Dito na mismo, nangyari yung Rido. Yung itong kabilang grupo dito sa may furniture shop dito. Yan mismo yung may-ari. Yung may-ari ng furniture shop na yan. Yan yung may kaaway na andun sa kabilang grupo, sa tawid ng Pawas. Yan sa likod niyan. Diyan. Yan yung kaaway nila. So, dito nga tayo ngayon. Approaching tayo sa Pusaka Mosque. Ito yung oldest na mosque dito sa buong Maguindanao. Dinadayo minsan ng mga kilalang tao, mga VIPs. Kasi kung nalalaman nila yung history, yung pagtayo ng mosque na yan, ever since na itayo yan, hindi na yan talaga nagalaw or nailipat. So, yung structure niya, sir, yun pa rin talaga? Yun pa rin yung structure niya talaga. Pagkita pa natin yung mga tama ng bala. Kasi mismo dyan yung tinatamaan ng bala yung mismong moske. Pag nagkakaroon ng Rido. Yan, makita natin sa mga pader, may mga butas. Tama ng bala yan.
Pupunta na rin ito sa isang JPST post. Ito. Again, sir, papunta tayo sa... Ito lang yung destination natin. Okay. So, sir, itong mga bahay, sir, may mga tao pa ito, sir. Pag mga ganito, sir. Oo. Kahit lubog na sa tubig yan, meron pa rin mga tao dyan sa bahayan. Kasi yung Maguindanao actually is people of the lake. Kung i-translate sa language nila, people of the lake. So sanay yung mga tao dito na nagbabahay on stilts. Break tayo doon sa... Backing lang. Ang hanap buhay dito, sir, ano yung... Ang normal na hanap buhay ng mga tao is pangingisda at saka pagtatanim. Yan lang talaga kasi kita man natin yung area, karamihan, kalawakan nito, puro tubig talaga. Isa din sa problem ito, sir. May lamok ba itong mga to, sir? May mga incident ba, sir? Oo. May mga kwan din yan na breeding ground ng mga lamok. Tapos pwede magka-cause ng dengue, malaria sa mga civilian. Ito, Pero sir, itong mga ano, sir? Itong... yan, mga bangka, yan usually yung mga ginagamit ng mga tao dito for transportation and pangingisda. Mag-halt ba tayo dito sa kwan? Parang ano na yata. Daan na siguro. Pwede ba tayo pumasok? Hindi naman siguro, sir. Hindi. Wala man din tayong ano, sir. Ito na, tingnan na natin. Yan. Pag nag-ooperate talaga dito sa Pawas, ready talaga dapat na ready yung tropa na malublob. Yung mga gamit mo, kailangan naka-waterproof. So, sa paghahanda ng mga tropa, yung mga gamit sa jungle pack nilalagay na naka-waterproof, sinisigurado na hindi mabasa para pag sakaling na magkaroon ng temporary halt or temporary patrol base, hindi naman kawawa yung tropa na basang-basa pag nagpahinga for example. Bilang bagong report natin yan, sa mga bagong report, ang mahirap dito is yung cultural sensitivity. Kasi yung kultura dito iba, Yes, sir. sa kinalakihan. And yung language, kasi mahirap kausap yung hindi mo naintindihan yung salita nila. Yes, sir. So minsan, ang ginagawa ko is iniintindi ko minsan yung language para maintindihan din yung mga tao kung ano yung sa loobin nila. Katulad sa iyo, sir, na isang taga-Norte, Ilocano, sir. Ilocanong Kanan. lumaki, tapos na-assign dito sa Maguindanao. Ang una ko talaga na Karanasan, sir. encounter is yung language difficulty talaga, tsaka yung cultural. Kasi siyempre lumaki tayo na Christian community, tapos iba yung kultura. So kailangan natin mag-adapt. Bababa muna tayo. Airborne.